Kahapon din nagsimula ang isa pang hiwalay na maritime training activity kasama naman ang puwersa ng Japan. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, may news to go si Ian Cruz. Ian. Yes, Howie, sa pagpapatuloy ng military training activity ng Japan Maritime Self-Defense Force at ng Philippine Navy ay lumipad nga ngayong umaga ang P-3 Orion surveillance aircraft ng Japan mula dito sa Antonio Bautista Air Base ng Puerto Princesa, Palawan. Kasama niyan, Howie, ang ilang Pinoy counterparts ng mga Hapon. Lumipad din ang Navy Islander ng Pilipinas na kasama sa tinatawag na familiarization flight sa Puerto Princesa area. Nakausap ka natin, Howie, itong sina Lieutenant Commanders Hakashi Manzen at Masako Maruyama at sinabi nilang bukas nga ililipad sa area ng West Philippine Sea ang kanilang P-3 Orion kasama ang ilang mga Pinoy. Pero nang matanong sila ukol sa China ay tumanggi na nga silang magkomento. Tulad ng Pilipinas ay may usapin ding agawan ng teritoryo ang Japan at China sa bahagi naman ng East China Sea at dalawang strategic partners ang nasa Palawan ngayon. Pero sinabi rin ni Lieutenant Lauren Dembski ng US Navy Public Affairs na hindi magkaugnay ang aktibidad nila sa aktibidad ng mga Hapon. Sa ngayon nga, Howie, ay nakababa na dito sa Antonio Bautista Air Base itong P-3 Orion ng Japan at yung ating Navy Islander at sa mga sandaling ito ay nakikipag-usap na sa mga mamamahayag ang mga Hapon na mga opisyal at yung mga tagapagsalita rin ng Philippine Navy, Howie. Ian, mas bago ang Japan sa area natin pagdating sa mga military exercises. Ikaw, medyo matagal ka na rin nagko-cover dyan. Ano ba yung nakikita mong mga kaibahan ng Japan at ng Amerika pagdating sa halimbawa military hardware at kahit sa estilo nila? Howie, ang Japan, first time lamang silang lumipad kasama ng mga Pilipino, hindi katulad ng mga Amerikano na talagang ilang taon na talaga yung balikatan, yung karat at yung iba pang mga exercise gaya ng FIBLEX. Pero itong mga Hapon, dahil nga nabanggit na rin na kabilang nga sila doon sa merong hidwaan sa pagitan ng China doon sa East China Sea, talagang seryoso rin yung kanilang pakikipag-training sa mga Pilipino. Pero yun nga lang, Howie, parating kung tatanungin mo sila, talagang sinasabi nila na pang humanitarian at disaster response yung kanilang ginagawa. At kung doon naman sa mga equipments, ang mga Hapones ay talagang hindi rin nagpapahuli. Actually ngayon, Howie, magkatabi ngayon yung P-3 Orion ng Amerika at doon naman sa kanyang kaliwa, naroon nga yung P-3 Orion ng Japan. Magkamukha sila dahil isa lang naman ang gumawa nito, yung Lockheed Martin. At sa capability, ang mga Hapon ay talagang mataas din ang kanilang capability sapagkat kayang-kaya rin nilang gawin yung capability ng mga Amerikano. So dun sa partnership, sabi ni Commander Luwed ng NPAW na kailangan pa daw talaga nilang makipag-usap na maigi dito sa mga Hapon sapagkat marami silang matututunan sapagkat sa kanilang pagbalik dito at pagpapakita ng kanilang mga kagamitan ay meron silang nakikita na gusto nila na magkaroon din tayo ng ganitong surveillance aircraft na P-3 Orion na sa ating modernization ay mapalitan na nga itong ating luma na rin na Navy Islander na 1970s pa at napakaliit na nito at yung capability ng P-3 Orion kung ikukumpara natin doon sa tagal ng paglipad nito yung ating Navy Islander hanggang 5 oras lamang ang kayang itagal nito sa ere upang magpaikot-ikot dyan sa West Philippine Sea o sa iba pang mga teritoryo na maaaring kailangan sa kanilang misyon. Pero itong P-3 Orion dahil malaki ito, mas maraming mga sundalo na maaaring makasakay dito at mas mahaba pa yung pwedeng igugulin itong panahon sa ere, mga lagpas 10 oras ay nawalang babaan. Kaya nais nga rin natin na magkaroon daw ng ganitong equipment kapag makumpleto na nga itong tinatawag natin na AFP Modernization Program, Howie. Iyan, nabanggit mo nga yung itong P-3 Orion. Alam natin na yung Estados Unidos ginagamit itong surveillance aircraft para mag-surveillance doon sa mga reclamation projects ng China. Kamakailan nga nagpahayag ng warning ang China na umalis itong surveillance aircraft ng US doon sa airspace sa ibabaw nga ng reclamation project. So, ngayon, ang Japan, meron din P-3 Orion. May nagsasabi ba dyan na gagamitin din ng Japan para mag-surveillance din dito sa Southeast Asia? Actually, Howie, tinanong ko ngayon dun sa mga
Japanese officers na tinanong ko sila kung may intention sila at all na lumapit man lang o mag-fly over doon sa Spratlys, pero sinasabi nila na sa ngayon daw ay wala pa silang ganoong klaseng misyon na pumunta nga doon. At nung natatanong ko nga sila, siyempre kung galing sila ng Japan, madadaanan nila yung area ng Scarborough at madadaan din sila dito sa west side ng Palawan, itong kung saan nga nandoon din yung malapit yung Spratlys. Ang sinasabi nila, mataas daw kasi yung lipad nila, at normal naman daw yung protocol na ginagawa nila sa ngayon pag dumadaan sila dyan sa mga area na yan. Pero Hawi, kung sa capability lang, talagang kaya rin nila na gawin din yung ginagawa ng Estados Unidos. Yun nga lang, talagang yung mission daw nila ngayon ay nakasentro muna sa training at magkaroon sila ng familiarization ng mga Pilipino sundalo at ng mga Hapon na sundalo at magkaintindihan sila. Sa ngayon, Hawi, ang sinasabi nila, yung mission nilang ginagawa, lalo na bukas, yung kanilang gagawin ay magkakaroon ng merong isang barko daw, isang boat na magkakaroon ng distress call at hahanapin ito ng P3 Orion dahil nga sa kanyang surveillance capability at iulat nila ito sa Philippine Navy para sila naman yung mag-rescue doon sa kinaroroonan ng boat na nagbibigay ng distress call. Pero Hawi, alam natin na ito yung paghanap doon sa boat na may distress call para katulad na rin kung may mission sila, pero ayaw nilang mag-usapan yung mga tungkol sa usaping pang-militar. Sa ngayon daw talagang doon muna sila nakasentro sa interoperability training nila na magkabilang bansa, Hawi. Yes, Ian, nabanggit mo nga itong surveillance aircraft. Meron ba silang ipinapakitang weaponry dyan, katulad ng USS Fort Worth na isang naval combat ship? Meron bang weaponry yan, Japan? At saka yung mga tropa nila, meron land troops din dyan? Oo. Hawi, itong pinakita sa atin itong P3 Orion na hindi tayo binigyan ng pagkakataon na pumasok dito sa loob at nakikita naman natin wala tayong nakikitang payload na visible dito sa fixed wing nitong P3 Orion at ang understanding natin wala naman siyang mga ganong klaseng mga missile o mga pwedeng i-launch mula rito. Talagang ang mapapansin mo lang dito, Hawi, doon sa buntot nitong P3 Orion may parang beam ito. Ang understanding natin, itong beam na to ay pang-sensor ito doon sa mga submarine o yung mga nasa ilalim ng dagat. Kaya malaki yung capability niya na may mahahanap din siya at makikitang mga gumagalaw na bagay doon sa ilalim nga ng karagatan. Kaya importante nga itong training ng P3 Orion at yung familiarization ng ating mga sundalo sapagkat iba yung maibibigay nitong training kumpara doon nga sa current na ginagamit natin ngayon itong Navy Islander na ang kaya lang namang nating magawa doon ay mag-video at kumuha ng larawan, pero yung ibang capability gaya nga ng anti-submarine surveillance ay sa P3 Orion kayang gawin. At Hawi, nabanggit mo rin kanina, yun ng Amerika na naradyohan ng China nung dumaan sila doon sa area ng Spratlys. Yung ginamit nila doon ay mas advanced pa. Ito yung P8 Poseidon. Ang Amerika kasi may programa na talagang nag-upgrade na sila. So kung tayo wala pa tayong P3 Orion, ang Amerika naman ay mag-upgrade na sa P8 Poseidon. So kailangan na talaga nating humabol in terms dito nga sa mga kagamitang panghimpapawid at pandagat para sa ating modernisasyon, Hawi. Okay, maraming salamat, Ian Cruz mula sa Puerto Princesa, Palawan.